Ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa pag-aalaga ng ating sarili. At hindi naman masama yun. Higit sa lahat na huwag natin kakalimutan ang ating pinaglilingkod sa Diyos, sa bayan, ay ang ating katawan na magagamit para ang mga tao'y ingatan, ang ating pamilya bantayan. So, kailangang ingatan natin ang ating mga sarili para matupad, maisakatuparan ang ating layon sa lupa. Sa aklat po ni Marcos, kabanatang 6, talatang 31, ang sabi ng talata, at sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang, magpahinga kayo ng kaunti, rest a while, sapagkat marami ang nagpaparito, sila'y di man lang magkapanahon na magsikain. So hindi po masama na tayo ay magkaroon ng konting pahinga. Ang iba naman sumobra pahinga, kinariri yung pagiging tambay. Hindi sinasabi ng Diyos yung ganoon. Bagkus tayo, after a hard day's work, or trabahong walang tigil for the whole week, hindi po masama na maglaan tayo ng oras para pangalagaan ang ating katawan. And what do we do to relax? Iba, they just simply sleep. Iba, they do some exercise and some meditate. Iba, nagbabasa lang. Iba, they just sing and dance. And iba, they just socialize. And they go out with their friends and family. Of course, sa mga tunay na Kristiyano, they would have time to fellowship. Nag-enjoy sila sa gawain na labas sa kanilang normal na routine. So, let's practice self-care. Hindi po masama na maglaan tayo ng panahon sapagkat gusto ng Diyos na tayo magamit niya na mas maigi, mas malawig pa ang pagkakataon. So he said this because napakaraming tao, tulad nga ng mga alagad ni Kristo, hindi na nga magawang kumain. Hindi na nga magawang magpahinga sa pagtupad sa kanilang tungkulin. And so the Lord Jesus decided na magpahinga muna kayo saglit. So they left the boat, they left by boat, and they went to a quiet place kung saan sila ay could be alone and rest a while. So sa ating panahon ngayon, how do we take care of ourselves? Well, yung pangangalaga sa ating katawan ay importante muna maintindihan nyo sapagkat nilikha tayo ng Diyos sa kanyang larawan at tuwangis. And we are encouraged to be strong in the spirit. Pag pagod yung katawan natin, malabuhong lumakas ang ating spirit. So, for us to be healthy, stay strong, yung ating physical na katawan need to have some relax. To be relaxed. To be rejuvenated. And somehow reward natin ang sarili natin. Trip sa gym, exercise in the park, lakad ng yung bang wala kang inintinding iba kundi yun lang kapahingahan, pamilya, sarili, or iba nag-spa. Self-care means taking an active role in protecting our own self-well-being. Yung pangangalaga na magdudulot sa iyo ng konting comfort, especially sa mga kapatid nating pulis na punong-puno po ng stress ang kanilang trabaho. Early morning pa lang, some of them are on the go lagi sa mga hearing. So we must make a conscious effort to practice self-care regularly. Yung pong Columbia Rivers Mental Health Service, gumawa sila ng graph na parang wheel. At doon sa wheel na iyon, naroon yung 6 na main areas ng ating buhay na dapat daw tutukan natin, na pagtuunan ng pansin.
And part of that wheel or graph is the physical, of course. Yan ang ating topic. Sa physical aspect natin buhay, you need to have a regular medical care. Ingatan ating katawan. We need to eat healthy. Tulad ng mga, katulad sinabi ng doktor sa amin na you eat more veggies, iwasan ng junk, eat more eggs, take more vitamin C, magkaroon ng dagdag na oras ng tulog kung kailangan, or kung pwede magpa-massage, or simpleng relax ng isip. Hindi lang physical, kundi psychological. Meaning you will have time to self-reflection. Minsan magkaroon tayo ng time for counseling. Lalo pag marami tayong gustong mailabas na stress. Sometimes we need to have a support group kung saan tayo ay pwedeng magkaroon ng interaction. Hindi lamang yan, kundi emotional part ng buhay natin. Some people would have their pets. Nagbibigay sa kanila ng relaxation. Nag-aalaga sila ng mga isda or some kind of animals kung saan sila ay nag-enjoy. Emotional part ng buhay natin, lalo na sa ating family, kapiling sila, masaya kang nag-enjoy. Kayo lumalabas at kung saan lang lugar na pwede yung puntahan na malapit lang, and then you would eat and laugh and kwentuhan. Kasama rin dyan yung ating personal life na dapat niyong bigyan pansin. At sa ating trabaho, you need to have plans and set goals. Magkaroon ng tamang management ng oras. At you can try to read a book. Of course, basahin yung Bible. Make new friends. And kung ano yung daman yung kailangan yung idagdag sa kaisipan, personal development, go to some seminars, or ibang kasama nating pulis dyan, nagmarunong sa self-defense. So, part of our self-care is you being professional. Meron ka nila na boundary with your work. Hindi mo dadalhin yung stress ng trabaho sa bahay. Dahil madalas mangungonsumi tayo pagka nagka-problema yung ating pamilya, sasamahan ng problema sa trabaho. And we need to learn to say no sa mga bagay na aagaw ng oras ng pamilya, aagaw ng oras ng trabaho. So kaya kailangan talaga, you need to set boundaries. So itong 5 bagay niyan, yung area natin patungkol sa physical, psychological, emotional, personal, and professional life natin, it focuses on me, myself, and I. Again, hindi naman pumasama yan. Kasi madalas tayo hanggang dito na, sa baba natin. Doing all things for others, for ourselves. Again, hindi naman po ito masama if you plan to make some time off. Dahil pag hindi naman po natin bigyan ng konting pagpapahalaga ating sarili, and you don't take time to love yourself, medyo nakakatakot naman o ganun tao. Galatians 5:14, ibigin sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, love your neighbor as you love yourself. So, huwag niyong kalimutang mahalin ang inyong sarili. Hindi po sinasabi ng Bible na magiging egocentric. Yung harap ka sa salamin and then you would pinch your cheek and then ang cute mo naman. Hindi po ganun sinasabi ng Bible. Ibig sabihin, kung paano pinapahalagahan nyo ang kapwa ninyo, ang first family, pahalagahan nyo rin inyong sarili. So, yung model na ginawa ni Kristo, yung pag-usapan natin bahagya,
At yung mensahe niya, ang siya nating ipamuhay. Yung filosofiya, to turn your eyes sometimes inward, it would offer a fresh na invitation na medyo bigyan mo rin time na pagpapala ang sarili mo. At dito natin pwede ipasok yung tamang pananaw pagka you will practice self-care, yung ika-anim na bagay, spiritual care. Importante po yan. You spend time in nature. Connect with God. Tamang paraan po is tayo mga tao ay makakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. Siya ating tagapagligtas. Siya na ating Diyos, kilala natin siya sa puso, hindi lamang po sa nguso. You would sing songs na nagbibigay papuri sa Kanya. You would take time to go to church. Read your Bible. Hear God's Word. At higit sa lahat, patungkol sa ating pansarili, feel the presence of God. Practice forgiveness. Pray. Sa Mark 1:35, sinabi ng Bible, at nagbangon siya, referring to the Lord Jesus Christ, nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi. Lumabas at napasa isang dakong ilang, do'y nanalangin. So you need to take time to pray. Pagkagising sa umaga, pray. Magmatulog, pray. Maghapon, when you are roaming around, doing your job, umusap ka ng panalangin, Lord, ingatan mo kami. Lord, bantayan yung family namin. Lord, bigyan mo kami ng gabay. Iliyo mo kami sa kapahamakan. Panginoon, tulungan mo kami makapagpagaan ng buhay. So keep on praying, talking to Him. Ibig sabihin, be a prayerful person. Hindi ka kailangan lumuhod lagi o nakapikit. Because when you pray, you talk to Him. Sabi sa Philippians 2:3 and 4, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng iba, ng bawat isa, ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Ibig sabihin, as we, public servant, be a servant of God first of all, and give to others. Hindi ka nabubuhay para kumabig ng kumabig at maging selfish and then bahala na sila sa buhay nila. No. We are all servants. First of all, servant tayo po ng Diyos. So, stop permitting two strong tendencies. For us to learn to self-care, meron dalawang tendency sa buhay natin na dapat nating huwag papayagan. One is selfishness and conceit. Either of them, pagka pinagbigyan natin, dadaigin tayo. Sabi po sa Ephesians 4:31, lahat ng kapaitan, galit, evil speaking be put away from us. So, huwag tayo magkaroon ng bitterness, huwag tayo magkaroon ng grudge. Nakapapangit ho yan ng araw, nakasisira ng disposisyon. Lalong higit yung wala nang hanangad ang ating sarili, kundi ano ang mapapakinabangan ko? Ano ang tatanggapin ko? E pagka ganun po tayo, walang mangyayari. That is not the very essence of Christ dying on the cross. Because si Kristo po ay selfless. He gave Himself up para sa atin. So, we would replace selfishness and conceit with humility of mind. Paano po yun, Pastor? By regarding others as more important than ourselves. Ibig sabihin, pahahalagaan mo unang-una ang pamilya mo na higit sa iyo. Then yung kapwa natin. You try to look for ways to support others, to encourage others, build up others, inspire others. Kaya kailangan tayo lumakas din. Lord, bigyan mo ko ng tapang, tatag, tamang pag-iisip, karunungan, so that I will be able to build up others, support others, encourage others, inspire others. So, that behavior requires an attitude
na I would rather give than receive. Humility of mind is really an attitude. Mindset. It's a preset mentality that determines ahead of time, like, hindi mahalaga sa akin kung ano ang mapapakinabangan ko, but I care about those around me. Bakit ako dapat ang una instead of others? Kumbaga sa maghapon, Lord, help me to help someone else win for a change. So, of course, sa katwiran. Manalo siya ayon sa katwiran. And we would say, Lord, today, it is my sincere desire to curb my own fierce, competitive tendencies and to turn that energy into encouraging at least one person. That today, I would encourage someone. Today, I would help someone. May encourage man lang. Gumanang buhay. Makangiti man lang siya. Today, I would release my way, Panginoon, sa iyo. And show me how would you respond sa tao at kung anong gagawin mo, Lord, yun ang gagawin ko. So, Panginoon, sa maghapon, help me to do the same. The best I can to apply kung anong gagawin mo kung kayo ang kasama ko, ang nasa pwesto ko. So let me suggest, mga kapatid, mabilis lang bago tayo magtapos. Simply start giving, forgiving, forgetting. When we start to apply itong Philippians 2, 3, and 4, you think about others. Sasamahan pa natin ang Galatians 5:13, which says, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, maglingkuran kayo. So when you think about doing an encouragement to others, that is how you would serve others. You are taking a special interest sa kapwa mo, sa buhay. You serve them in love, giving, forgiving, forgetting. Napakadali lang lumabas. So instead of always thinking about receiving, lagi po tayo mag-aasa for ways to give. So instead of holding grudges against those who have offended us, sa araw na to, you will be anxious to forgive. So instead of keeping a record of what we have done good to others and whatever good deeds I did to help them, we would take delight in forgetting the deeds na mabuting ginawa sa iba, and virtually we would, virtually unnoticed pagdating sa mga bagay na ikapupuri natin. So it is impossible to give yourself away at arm's length pagkagano ating attitude. So 94 verse 19 ng awit, when the cares of my heart are many, your consolation cheer my soul. 1 Corinthians 6:19, o di nyo ba nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap nyo sa Diyos, di kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalatin nga ninyo na inyong katawan ng Diyos. So this body belongs to Him. The Holy Spirit resides in us. Nung tayo nagsisi ng kasalanan, He will be the one to help us serve others, give to others, forgive others. At ito mangyayari, you will be able to pray. 3 John 1 and 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa na iyong kaluluwa. This is our prayer, that you prosper as your soul prospereth, that you be in good health. Yun ang panalangin natin, hindi yung mamatay ka na sana, magkasakit ka na sana. No, kundi yung, Panginoon, tulungan po ninyo ang taong yun na gumaling, lumakas ang katawan, tumino pag-iisip. Yan pong dalangin natin dun sa mga PDL sa jail. That you take time, the best time you can, dyan sa kanilalagay nyo, to ask God to give you another chance and live a better life. So ito hamon sa atin. The end purpose of self-care is to become victorious sa buhay.
Hindi mayaman, hindi yung saganang-sagana sa patrabaho, hindi living a victorious life na marunong ka masyan sa meron ka, hindi ka naghahangad ng bagay na higit sa dapat mong tangnan, hindi ka na iinggit or kung meron siya at ikay wala, masaya kang umuunlad siya, masaya kang nagkakaroon ng development ng kapwa, hindi yung nagngingitit ng kalooban natin pagka siya meron at ikay ala. The key to living a victorious life is to discover sino ka sa harapan ng Diyos. So pag naunawaan natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos, you will be able to give, forgive, and forget. And you will be able to learn how to self-care. So, sabi ng Bible, when you know the truth shall set you free. What is the truth? The truth is what God says in His Bible, sa Kanyang salita. Hanggat hindi natin nakikilala ang tunay na katotohanan, which is Jesus Christ, the truth will never be able to transform us. May give an example. Elepanteng maliit pa lang, tinetrain na sa circus. Nakatali siya ng kadena, ng kanyang paa. At yung kadena ay nakatusok sa dulo nun, yung peg na about 6-10 inches lang ang pagkabaon sa lupa. The elephant was trained na ikot-ikot, mag-exercise, mag-anumang performance, hanggang siya lumaki. Nakadena kanyang paa, nakatusok sa 10-inch deep ang peg. At his size, kanyang baltakin yun ng ganun kadali. Pero na-train siya na he could not pull it out. Dahil maliit pa lang siya, hindi niya kaya. But now, at his size, kaya niya. Pero hindi niya magawa kasi he was trained. It was trained to think na hindi niya kaya. So finally, lumaki siya, napaiikot siya ng kanyang amo. Kung alam lang sana niya na he could be freed. Pero alam niyo, sa Panginoong Jesus, tayong mga Kristiyano, remember, one, recognize your righteousness. It means you are a saint. Pag tunay kang Kristiyano, nagsisiyang ng kasalanan, sinampalatayan mo si Kristo bilang yung tagapagligtas, sumikla ng tawad, and you know in your heart that you are sincere and you ask His forgiveness, you are considered a saint. The Bible is the one has the authority to declare you as a saint. Hindi pa naman church. Ang tunay na saint o banal, yung nagsisi ng kasalanan, kinilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. When you realize that you are a saint, magbabago po ang inyong kilos, ang trato niyo sa kapwa, magiging matino ang inyong pag-iisip. You will follow the rules. May mga tao who do not walk in victory, you know. Why? Hindi kasi sila matanggap na, ako banal. Pag hindi niyo talaga matanggap yun, because you're not really are. Pero kung tunay kang Kristiyano, and you believe what God said sa iyo, magbabago ka na iyong pananaw. Si Jesus po may sabi. So again, kayong nagsisi ng kasalanan, tayong may natawad sa Diyos, tunay na sumampalataya sa Panginoon, put this down big and plain and straight. You are a saint. Banal ang tawag sa atin ng Diyos. Ngayon, pagka ikaw ay nagmayabang at ako'y pala banal, hindi ho tunay yung pagiging banal natin. Then the more you realize who you are, the more ang paa mo nakatuntong sa lupa. So you are righteous in the sight of God. Anak ka niya. Hindi lamang recognize your righteousness, rely on your resources. Wala man tayong lahat ng material na bagay, but God has given us all the spiritual blessing. Ephesians 1:3. He blessed us with all spiritual blessings. So bilang Kristiyano, manampalataya, we have all the love we need. We have all the wisdom we need. Available, no? We just need to claim it sa ating Panginoong Diyos. Sabi na iba, kung nasa akin na pala lahat ng spiritual blessings, why I do not experience them? Alam nyo, yung elepante, kaya pwede na nga siya makalaya, pwede na siya tumakbo Sa laki niyang yan Pero ba hindi siya makalaya? Ang mindset na kasi akala niya, hindi niya kaya. Mga kapatid, if you will realize, you have God the Father, and you're His child. Si Jesus, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. You could ask Him. Hindi po niya kayo pagdadamutan. And you will experience true joy,
of giving, forgiving, and forgetting. So it's time to be set free in Christ. You are in Christ kung kayo tunay na Kristiyano. Number 3, rest in your relationship. Kung kayo tunay na nagsisi na kasalanan, tinanggap kayo ng Diyos bilang Kanya anak, and we got saved. Ikaw, ako, hindi na pupunta sa impyerno. You are now bound to heaven. And the reason many people do not have a good self-image and they felt being rejected, they felt inferiority complex because they do not believe that God already accepted them. Maraming mga Kristiyano work hard to get God love them. Mga kapatid, we don't need to impress God. We don't need to do anything to impress Him and love us. God already loved us. Mahal tayo ng Diyos. All we need to do is to obey His word. Mabuhay tayo ng maayos. And ask His guidance araw-araw. Again, sabi ng Bible, Ephesians 1:3, God hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So if you are in Christ, you have all the spiritual blessings. You can give, forgive, and forget. Final verse, Ephesians 2:6. At tayo ibinangong kalakip niya, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. So you are seated in the heavenlies. Nasaan ka ngayon? You are in Christ. And then you are freed from the penalty. And finally, from the power of sin. You can now live freely and victoriously. So, pag naunawaan po natin kung ano tayo kay Kristo, kay Jesus, you will have a good self-care and good self-image. And indeed, when you know the truth, Jesus Christ, the truth shall set you free. God bless us all. And you always stay safe. Please pray for our Squad 240. Yung pong ating squad number na yan. Squad 240. Please pray for Patrolman Tyrone Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz. Please pray for Patrolman Francis Lloyd Legardo. Kasama dyan si Police Corporal Joderick Benedictus, si Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rudolph Cesar Ramos. Pray for Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, at ang aming squad leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. We salute all of them and pray for these men and women of Philippine National Police that God would keep them safe and their families. Again, salamat po. God bless us all. Stay safe. Until next time.